Andiyan na si Tamba! Sa klase ko, ayoko ng maingay. Ayoko din ng tamad. At ayoko din ng may nagmamagaling. Ngayon, kung hindi nyo kaya ang rules ko, better mag-drop na lang kayo. Do you understand? Yes, madam. Good. Bakit kaya sungit ni Miss Tamba? Siguro, menopause na. Anong menopause? Yung bata pa yun. Ang bayan ko. Wow, galing-galing. Walang pinagmanahan. Alibasa, ampon. And asked her if I was really an adopted child. She told me that he is only joking. Tapos, nung college na kami, my elder sister, nag-aaral siya sa UP nursing. Gusto ko rin sana maging UP, kaya lang hindi ako nakapasa. So parang yun, nadagdag yun sa pagbaba ng self-esteem ko. Kaya sabi ko, hindi naman UP, mag-aral na lang ako sa ibang eskwelahan, pero mag-ano na lang, teacher na lang ang tawag ko. BSE na lang, kakong ganun. Total, hindi naman ako magaling eh. Siguro, menopause na. Anong menopause? Yung bata pa niyan. Eh, baka kulang lang sa ano. Uy, anong kulang sa ano? Excuse me, anong sabi mo? Kulang po sa rest, ma'am. Kasi you look tired na. Ganun pala. Now, you can rest in peace at the corner of this room forever! Miss Tamba, meet Mrs. Pabon, nanay ni Nico Pabon. Yes, Mrs. Fabon. Ano po ang sa atin? Hay nako, Miss Tamba. Ikaw yung namumuro na sa akin, ah. Pinakaya mo ng papel yung anak ko. So, gumante in the sense na pinahirapan ko sila. At lahat talaga pinagdaanan nila sa parang butas ng karayom para sila makapasa sa akin. At talagang pinilit ko na maging mahirap yung subject matter ko, yung subject in itself, para hindi nila ako maabot. At parang naging masayang-masaya ako pag maraming bumabagsak. Gusto ko kasing umangat doon sa pinakamataas na posisyon. So, in everything, I wanted to excel. Lalong-lalo na sa discipline. Kasi yun yung binilin sa akin ng principal. Kailangan very strict ka sa discipline at hindi ka makikipagtawanan sa mga estudyante mo. Gaano kahaba ang nilakad ng mga kasali sa Death March? You! Mga 5 po? 5? 5 ano? Hakbang? Ano nakakatawa? So nagulat na lang ako isang araw, merong bagong mukha. Tapos sabi ko, sino yun? Sabi niya, from the elementary. Sabing ganun, high school teacher na siya. So, she stayed for 1 year as a high school teacher. Tapos, yun, naging na siya, assistant principal. So, parang sabi ko, malapit na ako, nawala na naman ako. Binabantayan ko lahat ng kilos niya, lahat ng mga mali niya. Nire-record ko, tapos i-complain ko. Tapos pagka, tuwan-tuwa ako dun kasi biro mo, malalaman ka ako ng ibang mga tao na ganun pala siya, na she is not deserving of that position. Naging principal pa rin siya. Nag-resign ako kasi parang ang naging dahilan ko, yung parang pagod na ako, parang wala naman pupuntahan yung ginagawa ko eh. Nakaka-stress na buhay yun eh, parating meron kang gustong abutin, tapos hindi mo naman maabot. Kasi parating merong pumapasok na iba na nawawala ako sa eksena. Malaking pagbabago ang pagtrato ko sa mga anak ko actually. Kasi ayoko maranasan, nung mga anak ko, yung naranasan ng mga estudyante ko sa akin. Nung bandang huli, nakita ko na parang ito na kaya yung karma na sinasabi, karma. No? So pupunta ako dun sa eskwelahan, tapos magre-reklamo ako sa teacher. Anong problema ninyo? At lagi niyo ako pinapatawag dito. Anong kasalanan ng anak ko sa inyo at lagi niyo binabagsak? Baka naman po nahihirapan ang anak ninyo. Nahihirapan? Nag-aaral ng mabuti ang anak ko. O baka kayong mga teacher ang may problema? Kayo ang mahina magturo
parang na-intimidate lalo sila. Parang naging negative yung attitude nila sa akin. Parang gumanti lalo sa mga anak mo. Na imbis na bigyan nila ng consideration, lalo nilang hinigpitan. It can be very traumatic then, like from grade school, nagkaroon ka ng isang terror teacher, pwede mong madala yon hanggang high school and college, yung lagi kang kinakabahan, or yan, yung mga sintomas na nagiging pasmado ka. Pwede kasing hindi pala classmate ang nambubuli, pwede pala yung teacher ang nambubuli. Lagi kang natetensyon at pwede ring mag-lead to sa nervous breakdown. Pwedeng power trip lang unang-una, lalo na kung hindi naman talaga siya nananakit. Pangalawa, pwedeng may psychological problem siya at nanggagaling to, nag-stem to mula sa kung paano siya binring up din ng parents niya. Pangatlo, baka nalilipasan ng gutom si teacher or hindi na siya kumakain. Pang-apat, pwede ring nagkakaroon siya ng defense mechanism na tinatawag nating projection and transgression sa mga bata. Ang mga magulang pwede rin mag-involve sa tinatawag nating 4Ds, kung saan we detect, so we gather information. As parents, you gather information about what's going on with your child or with the student. Second is document. I-document nyo yung mga bagay na nangyayari sa kanya. So, meron bang pasa or meron bang instance na nabato ba siya ng kung anong bagay or napahiya ba siya, madalas bang umiiyak yung anak nila. Third is discuss. To discuss the problem with the child or with the administration of the school or admin of the school or the teacher. Try nyo i-distinguish kung nape-personal ba yung anak mo o baka naman ito ay sa buong klase, gano'n naman talaga yung teacher. So the fourth one is to dissent, to put into writing everything, to file a formal complaint kung kinakailangan. Parang may kulang. Kasi yung mga bata naglalakihan na. So, nung mga panahon na nandiyan sila, parang busy ako. Pero na nagsisipaglaki na sila at ako na lang naiiwanan sa bahay, sabi ko, parang wala na akong silbi bilang isang nanay. Kasi iniiwanan na ako ng mga anak ko. Ano yung nagbunsod sa akin para lumapit sa Diyos? Actually, itong asawa ko, may nakakilala na isang babae na kanilang supplier. Nung bumisita sa tindahan, may dala siyang purpose-driven life na libro. So, nung sinabi sa akin ng asawa ko yun, sabi ko, ayoko niyang mga born again na yan. Sabi ko nga, ayoko ng born again na yan. Sabi ko, alam mo yung mga born again na yan, mga problemadong tao yan eh. Lahat yan may mga problema. Pagka matapos silang makilala ang Diyos, balik din naman sila sa dating buhay. Parang nabuksan yung mata ko doon. Ang hirap pala ng pinagdaanan ni Kristo. Sabi niya, dire-diretso na yun. Tapos tumanggap na kami kay Kristo noon actually. I had a freak accident in April 12, 2010. Tapos yung nagkaroon ako ng lumbar 1 compression fracture, which according to the doctor, could have been fatal. Parang hindi yata kontento si Lord yung sa sinasabi kong wala na yung pride ko. Na yun, kung ano yung nangyari sa akin because of my pride, literally, binagsak ako ni Lord doon sa accident na yun. So, it was only later on that I realized na it was really a time of separation because He was preparing me for a greater work. For those who were teachers in the past, parang transition yun from the traditional classroom setting, from the traditional teacher to a student-centered setup, which is the alternative learning system. They were the underprivileged children who were not able to finish their high school because of poverty, because of barkada, because of being hooked into addiction, drug, or alcohol. And so they are literally broken children. So dito, kung hindi ako naging humble, hindi ko kaya silang abutin. Kasi you could just imagine when we were doing yung outreach work namin, we have to go to their place, muddy place, congested place, near the bank of the Pasig River. And then yung mga kalye yung dinadaanan namin, parang just enough for one person to pass. And if you have no guide, you will get lost in that place. Kasi dikit-dikit lang yung mga bahay, parang mga tren. Parang it was really a learning experience. And it was another humbling experience for me to be trained to become an ALS teacher. So sabi ko, gagawin ko, tutuloy ko na to, Lord. I commit my life to this work.
So from that time on, dire-diretso ako. Natapos ko yung buong taon. I became closer to God through these people. So yun pala yung gamot sa sa pride. God saved me for a purpose. That is to serve people. And as I served, I forgot about myself.